Anong tingin mo, Yusek? Tingin ko meron pa eh. Meron pang natitira. Meron pa kasi hindi lang nire-report sa amin. May natitira pa umanong mga Pilipino na naghihintay na ma-rescue sa loob ng mga scam hub sa bansang Myanmar. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, tumatagal ang proseso dahil nasa 35 bansa ang may mga mamamayan na biktima rin ng human trafficking at nasa loob ng scam hubs na gumagawa rin ng hakbang para mapauwi ang mga ito. Hindi pwedeng i-repatriate lahat sabay-sabay. There are thousands and thousands of scamming victims na iba't ibang bansa. So, parang may batch yan. Madaling araw ngayong Martes ay nakauwi na ang unang batch ng 30 overseas Filipino workers o OFWs na nasagip sa iligal na gawaing ito. Habang inaasahan naman na darating bukas ang karagdagang 176 pang mga kapwa nito biktima. Bukod sa bilang na ito, may panibagong naitala ang DFA na 49 pang Pilipino na naaprubahan na ring makauwi ng bansa at naghihintay na lamang ng rescue mula sa pamahalaan. Samantala, plano namang mag-imbestiga ng Department of Migrant Workers o DMW upang malaman kung sino ang nasa likod ng mga ganitong klase ng panloloko. Alamin natin kung sino yung connection nila dito. Siyempre, isang sindikato ito eh. Hindi mangyayari ito na patuloy at ang dami nilang biktima kung wala talagang sindikatong involved dito. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, sa backdoor pinadadaan ng mga illegal recruiter ang kanilang mga nabibiktima upang makaiwas sa mga otoridad. Hindi ka naman dadaan sa regular eh. Hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration. Dadaan ka doon sa Zamboanga or sa Palawan, tapos sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw. Napakatagal ng biyahe, no? Yung pala, alam mo na eh. Tiniyak naman ng ahensya na kukunin nila ang testimonya ng mga biktima upang malaman kung sino ang mga nakatransaksyon ng mga ito at matuklasan ang kabuuang proseso ng nangyaring illegal recruitment na nagresulta sa human trafficking. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.